bangka. Mas mainam nga daw. Bakit mo pinatay? Romy, please. Kailangan na nilang lumabas ng slaughterhouse. Hindi na sikreto napapatay. Mataas na sahod, maayos na kondisyon sa trabaho, pwede pang isama pati pamilya. Yan ang inaasahan nilang darat nandoon. Sino ba naman ang hindi maaakit? Pero hindi lahat nauuwi sa happy ending. Sa kaso ng ilan, kabiguan daw ang nadatnan nila sa bansang tinuturing na Land of Milk and Honey. Ngayong gabi, silipin natin ang buhay ng mga Pilipinong nurse sa Amerika. Mixed emotions po. Parehas po. Parehas na malungkot, na masaya. Una po, sa family po, bahay tsaka lupa. Dream ko po kasi matur yung parents ko, brothers. Nung araw na nakilala namin siya, paalis na si Pinky para maging nurse sa Amerika. Sa airport, nagkita sila ni Cheche at Liza, mga kapwa niya nurse. Iisang ospital sa Florida ang kanilang destinasyon. Paglapag sa San Francisco Airport, paglagpas na ng Immigration at Customs, kaming muling nagkita. Pero di pa tapos ang aming biyahe. Mula San Francisco, dalawa pa ang connecting flights na aming sasakyan hanggang makarating ng Jacksonville, Florida. Doon, nakakontrata sila ng 3 taon sa ospital na kanilang pagtatrabahuan. Pero sa ngayon, ang mahalaga para sa kanila, nakatapak na sila sa lupang kanilang pinapangarap. Anong first impression? Dito po, mukhang mabango. Ladies and gentlemen, we have just landed at the San Francisco International Airport. Welcome to the United States. Halos 24 oras ang binyahe namin mula Pilipinas hanggang Jacksonville, Florida. Ang unang sumalubong sa mga kasama naming nurse, news crew ng First Coast News Channel 12. Would it be okay if I got an interview with the three of you after you get your bags and stuff? Pati pala dito sa Florida, balita na ang pagdagsa ng mga Pinay nurse. Why did you choose to come to Florida? Did you just want to come to the United States? When I compare it with the Philippine climate, it's sort of similar. So I guess it's a nice place to be in. And I heard nice things about Florida. That's why I chose Florida. I'm Raymond, how are you? And Manix. Ang sumundo sa amin, recruiter ng 3, ang Nurses to USA. Anong first impression? Dito po, mukhang mabango. Parang ang sarap ng mga tawa ninyo. Parang... Masaya kami kasi nakarating na kami ng maluwalhati at saka yun, parang di namin alam what's to come. Pero parang exciting. Homesick na ba kayo?
Hindi. Ngayon hindi, no? Ngayon hindi pa. Kung kanina sa plane, dun lang nag-sink in sa akin na talagang physically distant ako sa kanila. Nag-iisip na ba kayo kung anong gusto nyong unang gawin? Maliligo, baho na. Pero bago maligo, isang masaganang pananghalian muna ang hinanda para sa kanila ng kanilang recruiter. Kain na kayo. First meal in Jacksonville. At kumusta naman ang first restaurant outing ninyo sa Florida? Parang masarap yung mga pagkain. Lahat ng nakita namin nurses, ganito kapapayat. Lahat sila ngayon ganyan kalalaki. At paunti-unti, ipinakikilala na sila sa bagong mundong kanilang gagalawan. Normally, mga 98, 95 degrees Fahrenheit sa hapon, tanghali. Pero right now, Maggie, so magkakaroon ng mga rain showers. It rains here, 5 minutes uulan, 10 minutes uulan, tapos hihinto, tapos maaraw na naman. Ang sunset is about 8:30 in the morning. Nakita niyo ha, payat ang mga tao dito. Ang mga pasyente niyo, ganyan kalalaki. Ganon kalalaki ang mga pasyente. Actually, hindi pa yan pinakamalaki. Hindi pa pinakamalaki. Sa biyahe papunta sa ospital na pagtatrabahuan nila, di pa rin matago ng tatlo ang kanilang excitement. Totoo na ba to? Feeling ko nasa Pilipinas pa rin ako. Parang hindi ako makapaniwala na dito na ako sa Florida. Sa Baptist Hospital NBC local news station naman ang naghihintay para sila'y ma-interview. Ano naman ang pakiramdam ng ini-interview ng mga Amerikano? Na-amaze po. Tsaka exciting. Ano pa ba? Yung po nakaka-tense, na masaya, mixed emotions po. Itong ospital na pagtatrabahuhan ninyo, kumusta naman? Excited, parang ang ganda-ganda, parang ang sarap-sarap mag-work. Nakakaramdam din ng pressure si Lisa. Bago kasi siya mag-nurse, naging doktor muna siya. Kinakabahan ako kasi parang feeling ko yung expectation magiging mataas kung malaman na MD ka. Pero sa pakikipag-usap sa tatlo ng mga nag-recruit sa kanila, pinayuhan din sila sa posibilidad ng diskriminasyon sa lugar ng trabaho. You know, we're very timid person. We are very shy, we are very respectful. You know, we do what we are told. We don't ask questions. Kasi you think that's the thing, you know. You're told to do it, you have to do it yourself. In a way that they take advantage of you. Can you please get this? Can you please do this? Oh, the light in number 22B is calling. Can you look it up? But it's their patient. Be more aggressive, more talagang you have to be there and tell them na itong kailangan gawin. Maya-maya, ipinakita na ang apartment na nakuha para sa kanila. Bawat one-bedroom apartment ay uupahan nila ng $650 kada buwan. Separate lahat ng doors niyan. Maraming area dyan na para kumain or what, andyan lang. Then if you need to take the bus right there, may bus na puntang downtown. Matututunan nyo later on pag nakuha nyo yung listing ng lahat. So it's nice kasi malapit lang sa hospital. This is the closest that you can get. Pero nire-renovate pa ang mga apartment kaya di pa nila ito matitirhan ng ilang araw. Pansamantalang i-chinek inang tatlo sa isang hotel sa Gainesville, Florida kung saan nakabase ang kanilang recruiter. Inabot na rin sa kanila ang checking sign-in bonus mula sa ospital. Kinabukasan, pinuntahan namin ang Shands Hospital. Sa trauma unit ng ospital naka-assign ang Pinoy na si Joel Natividad, isang charge nurse. 4 na taon na siyang nagtatrabaho rito, kasama ang asawa na isa ring nurse. Technically, we Filipinos were not really equipped
sa latest gadgets. But in terms of intellectual, hindi na overlay. So it's just a matter of time getting used to playing with the gadgets and like kasi dito normally as much as possible, the more convenient the better. Salitan silang mag-asawa sa araw ng pasok, kaya hindi nila problema ang pagbabantay sa anak. Mahigit 100 ng Filipino nurses dito sa Shands Hospital. At dito sa floor na to, itong trauma floor, panay Filipino ang nurse at ang head nila Filipino rin. Storage room namin. Halos 200 Pilipino ang nagtatrabaho sa Shands Hospital, kaya hindi mahirap ang samahan. Pagmamalaki pa ni Joel, madali rin daw pakitunguhan ang mga pasyente. Gusto kasi nila ang pangangalaga ng Pinoy nurses. Katunayan, nire-request pa nga raw ng mga pasyente na Pilipinong nurse ang mag-alaga sa kanila. Ang mga Pilipino masisinop ng trabaho yun. So, yung tinatawag natin TLC, Tender Love and Care, talagang na-express ng mga Pilipino sa mga Amerikano. High-tech ang gamit sa ospital, mula sa kama hanggang sa mga aparato. Ito ang pinag-aaralan ng mga bagong saltang nurse mula sa Pilipinas. Bawat room meron silang monitor. Meron silang nag-read yan ng heart rate, blood pressure. $30 ang kinikita ni Joel kada oras. Mas malaki pa kapag nag-overtime siya. Umaabot ito ng $45 kada oras. Sa isang buwan, umaabot sa $1,600 ang kanyang take-home pay. Malayo sa posibleng kitain niya sa sariling bayan, kaya hindi na nakapagtatakang malakas ang kaway ng pag-nurse sa Amerika. Financially rewarding talaga. And to some extent, talagang financially rewarding. And kung masipag kang pumasok, and kikita ka ng malaki. Mayroon nga raw siyang kasama na hindi na halos nagde-day off, kaya marami sa kanila namumuhay ng marangya. Si Joel nga, nakabili na ng bahay at magagarang sasakyan. Tunay nga ang sinasabi nilang kapalit ng sobrang pagpapagod ang ginhawa. Sino hong may birthday? Si Tatang. Ano yung inahalo nyo? Trabaho namin dito sa Chemist. Bakit po chemist? Chemist si Sumaasa. Bakit naman po RN? RN, registered nanny kami. Registered nanny kami dito. Good. Dito sa Gainesville, Florida, naninirahan ang mga bagong salta. Mura kasi ang upa, malapit pa sa ospital. Karamihan ng mga nakatira dito, Filipina nurses at pamilya nila. Barangay nga kung tawagin nila itong lugar na to. Aakalain mo ngang nasa Pilipinas ka. Ang salitang Tagalog kasi, kalimitan mong naririnig. Pagkatapos ng 2 o 3 taon, nakakabili na ng sariling bahay ang mga nurse. Tulad ni Lulu Nohay. Dahil noong 2003 pa siya nakatira rito, kapitana ang pabirong tawag sa kanya. Bali dumating kami dito July 11, 2003. Masaya ba dito? Masaya. Kasi lalo na pag may okasyon. May okasyon. Sama-sama. Last night, yung laban ng mga Manny Pacquiao. Ang ingay. May pulis pa dumating. Sina Lulu, naabutan naming naghahakot. Lilipat na sila sa nabili nilang bahay sa isang bagong subdivision. Anong pakiramdam nito nung yung palipat na may sariling bahay na? Parang excited na rin na maganda kasi yung pinagpapaguran mo, meron ng kapupuntahan kasi sariling bahay mo na. Hanggang dito sa Amerika may bayanihan pa rin eh. Bayanihan pa. Ang ibang gamit sa lumang bahay tulad ng sala set, microwave oven at rice cooker. Iiwan na nila para sa susunod na Pilipinong titira sa apartment na ito. Ganoon daw talaga ang buhay sa barangay, mana-mana ng gamit. Sa pagkakataong ito, buhay na buhay ang ugaling Pinoy na bayanihan.
Katulong ni Lulu sa kanilang paghahakot ang ibang Pilipinong hindi lang taga-barangay, kundi pati mga dati ring sa barangay nakatira. Dala ang kanilang mga sasakyan, sabay-sabay silang umalis para ihatid ang pamilya ni Lulu sa bago nilang tahanan. Eto na tayo sa bahay ni Lulu. 6 na buwan daw ito tinayo at ngayon idilipatan na nila. Yung mga ibang hinakot namin nandito na. Pero unti-unti, welcome. Malaki at moderno ang bahay. Tamang-tama lang sa lumalaki nilang pamilya. Halos hindi makapaniwala si Lulu na wala pang 3 taon siyang nagtatrabaho bilang nurse sa Amerika. Pero nakabili na sila agad ng sariling tahanang nagkakahalaga ng mahigit $200,000. Doon ang family room. Kasi ito ang breakfast book. Ay, hindi natin makukuha sa Pilipinas. Yung dito naman mahirap na masarap. Mahirap in the sense na yung talagang trabaho namin dito, talagang ito yung sinasabi nilang kayod marino. Kung binaligtad ng nursing ang buhay ng mga doktor na napilitang magbago ng propesyon, nabaliktad din ng nursing ang mundo ng ilan nating kababayan doon sa ibang paraan. Sa pinaghalong okasyon ng despedida para kina Lulu at birthday na rin ng kanyang ama, inabutan naming nagluluto ang kalalakihan. Para saan ho yung niluluto nyo? Para sa birthday, Sino hong may birthday? si Tatang. Ano ho yung inahalo nyo? Habang kumakayod ang mga misis na nurse, may sariling kayod din ang mga mister. Trabaho namin dito sa Chemist. Bakit po chemist? Chemist is umaasa. Bakit naman po RN? Registered nanny kami. Registered nanny kami dito. Mga lalaki po ba talaga ang mga Oo, nagluluto? grabe. Bakit po? Eh, yung mga misis namin, duty sa gabi, sa araw, tulog. Bago umalis, pag i-prepare mo ng pagkain. Pagdating sa umaga, pagluluto mo pa uli. Ang buhay dito, ang lalaki ang nagawa sa bahay. Bakit po? Eh, kasi very, naman yung trabaho nito. Una-una kasi siyempre, yung pagod na yung... Pagod na ang misis namin. Puyat. Sa maiksing kwentuhan namin, hindi maitago ang kanilang panghihinayang sa iniwan nilang buhay sa Pilipinas. Pilipinas kami, sa opisina kami nagtatrabaho. Ito, itong pinsan kong ito, ang trabaho nito, guidance counselor sa isang exclusive school. Ako sa hospital nagtatrabaho, purchasing officer. Ito, manager ng Whirlpool, Philippines. Whirlpool appliance ako. So Dito, pagdating dito, tagapagmo kami dito. Tagapagpintura ng mga apartment. Ang ibang tulad ni Philip Kabigting, nung umpisa'y sinubukang magtrabaho. Pero nag-resign din dahil walang naiiwan sa 2 maliit nilang anak. Kaya nahirapan man siyang lunukin ng pride. Siya na ngayon ang taong bahay. Sa Pilipinas, siyempre, sanay tayo na lalaki ang gumagalaw. Kumbaga, parang nakakailang, ipapaalam mo pa yung bibili ako ng ganito. O kailangan natin bumili ng ganito. Samantalang dati, siya ang nagpapaalam na bibili, tapos all of a sudden, ikaw na magpapaalam. Samantalang dati, kung ano gusto mong bilhin, may makakadukot ka. Kaya lang, yun nga, wala tayong magagawa talagang gano'n. Kasi buhay. Yun nga sabi nila, nag-asawa ka kasi ng nurse. Kinikilala naman ni Aphrodite ang sakripisyo ng asawa, pero di pa rin maiiwasang magkatensyon sa relasyon nilang mag-asawa minsan. Nag-away ba kayo? Minsan, no? Minsan. Napag-aawayan. Minsan pagka Yung sitwasyon natin, siya naman dumadating. tatalo. Ngayon, nagsasalubong lang yung init ng ulo namin kasi ako pinipilit ko yung gusto ko na magtrabaho. Ang hinihintay na lang ni Philip ay ang paglaki ng mga anak para pati siya'y makapagtrabaho na. Tulad ng sitwasyon ni Eric Donato, nasa edad na ang mga anak kaya pwede nang maiwan sa bahay para siya'y makapag-part-time. Kung dati purchasing officer siya sa Pilipinas, dito cook siya sa isang restaurant. Maliban dito, siya pa rin ang nag-aasikaso sa bahay. Eh, siyempre, nalayo sa pamilya. Masaya sa Pilipinas. May katulong kang 2, basta ka nalang kakain. Eh, dito, ikaw magluluto. Ikaw lahat magpe-prepare, papaligo ng bata.
sa'yo, maghahatid ng bata, susundo ng bata. Wala nang energy si Mrs. Wala na, maghapon tulog yun. Kahit na nag-work na ako as a nurse, still they are giving me $12 per hour. So for a month yun, nag-complain ako na bakit ganito yung sweldo niya sa akin. We have proof of the payroll records that were given more than time and a half for their overtime wages. More than time and a half, more than they were supposed to get. New York, this is the best. Focus upon the rest. Right here, right now. There you go. Sinasabing kadarating pa lang ng mga Pilipinang nurse sa New York City noong nakaraang taon, nagsimula na ang hindi magandang pagtrato sa kanila. 27 nurse sa New York City ang nagsampa ng kaso laban sa Sentosa Agency, ang kumpanyang nag-ayos ng kanilang papeles at siyang naghanap ng kanilang pagtatrabahuan sa Amerika. Dumating kami dito, wala kaming gamit, wala kaming kumot. Binigyan kami na bawat isa ng $50. Yung $50 hanggang sa magkatrabaho ka. Iit pa ng mga nurse, hindi tinupad ng Sentosa ang kontratang nilagdaan nila sa Pilipinas. Hindi kami dinala sa petitioners, dinala kami sa ibang facilities nila. Then, when we were there, na-experience namin yung a form of discrimination. And then, pag kami ang nasa floor, binofloat lang kami ng walang orientation, nakasaad dapat, may orientation kami. They promise so many things na hindi nila binigay. Ang ilang nurse tumanggap pa daw ng bayad na higit na mababa kaysa sa minimum na $20 kada oras. For 2 months ako nag-clerk, then kahit na nag-work na ako as a nurse, still they are giving me $12 per hour. So for a month yun, nag-complain ako na bakit ganito yung sweldo niya sa akin. Para malinawan ang usapin, hiningi ng reporter's notebook ang pahayag ng Sentosa Agency. Pinasinungalingan ng aming nakausap ang sumbong ng Pinay nurse na hindi maayos ang pinagtirhan sa kanila. We give them housing and they were given housing. With beds, with comforters, with heating, with plates, with rice cookers, with food, with everything. But I'll show you my... Tungkol naman sa $50 na binigay ng kumpanya, itinuring ito ng Sentosa bilang pagmamagandang loob. The $50 was a benevolence on our part to help them out when they come in so they can buy themselves some groceries as soon as they arrive. I have no obligations to give them anything. And that's the thanks I get for giving them. Kinasuhan rin ng Sentosa ang 27 nurse ng breach of contract. Ito'y dahil sa pag-alis ng mga ito sa healthcare center kung saan sila pinagtrabaho. Sabi pa ng kinatawan ng Sentosa, tama ang pahayag ng mga nurse na hindi tama ang sweldong ibinigay sa kanila. We have proof of the payroll records that were given more than time and a half for their overtime wages. More than time and a half, more than they were supposed to get. So it's correct, they were not paying properly, they were paid too much. Dahil sa kaso, kinansila ang lisensya ng mga nurse. At bagamat isa-isa rin silang naibalik noong Hunyo, may ilang buwan din silang nawalan ng trabaho. Swerte na lang kasi may mga relatives kami dito. So kung sino yung bumibisita sa amin, talagang tutulong sa amin sa pagkain. Higpit sinturon. Mga problema ka, pambayad mo ng apartment mo, pambayad ng lahat ng bills mo, babayaran mo. Siyempre, wala naman libre dito sa Amerika, diba? Tsaka yung mga umaasa sa'yo sa Pilipinas, wala kang maipadala. Talo sila doon sa ano. I don't have a copy. Unang tumakbo ang mga nurse sa Philippine Consulate sa Amerika na nagrekomenda sa kanila kay Attorney Felix Binluan, ang kasalukuyan nilang abogado. Tanong ng mga nurse, bakit sumulat pa si US Senator Charles Schumer sa ating konsulado para sa Sentosa? Nakasaad sa sulat ang kahilingang makipag-usap ang ating konsulado sa Sentosa. Sabi naman ni Consul General Cecilia Rebong, hindi nang gigipit ang US Senator at di rin naman sila nagpapa-impluensya. The US Senator requested us to meet with an American recruiting agency to settle some issues that concerns Filipinos that they have recruited from the Philippines. But you know, and you must understand that we are the representatives of the Philippine government here. So we are with the side of our people. Maliwanag. Aminado naman ang Sentosa na hiningi nila ang tulong ni US Senator Schumer.
Ginawa lang raw nila ito dahil duda silang tinutulungan ni Consul General Rebo, si Attorney Villuan. The nurses went to the Philippine consulate and got the backing of the Philippine consulate. And we asked for a meeting with them. They refused to meet with us. Only once we got the U.S. Senator to intervene on our behalf to meet with them. Trust me, when this Pinakausap pa sa amin ng Sentosa si Justin Baguio, batchmate ng ilan sa nurses na nagrereklamo. Ayon sa kanya, walang katotohanan ang bintang ng mga nagrereklamo laban sa Sentosa. Ngayon nakahanap ka na ng like legitimate agency who has given you like a green card, a good job, good people to work with. Bakit pa parang sayang yung opportunity talaga nila? Dahil sa kaso, sinuspindi ng POEA ang lisensya ng Sentosa dito sa Pilipinas. Pero wala pang isang linggo, naibalik na agad ito. Ano man ang kahihitna ng kaso, ang mga kwentong tulad ng dinaranas ngayon ng 27 Pinay nurse, patunay lang na bago sumabak sa pagtatrabaho sa ibang bansa, dapat ay may kaalaman na sa tamang proseso ang mga nurse na nangingibang bayan. Marami na ang naakit mula sa iba't ibang propesyon sa tila matayog na pamumuhay sa Amerika. Si Clint Escano, tulad ni Lisa, dating doktor. I feel that I can use whatever experience I had in medicine in my nursing practice. You don't feel na parang bumaba yung level? Di naman. No, not at all. And dito, we have the... Si Duke Lim, dating international flight attendant. Kung nag-check ho kami kung... Hindi mo nami-miss yung ganung buhay? Nami-miss, but it's a decision you have to take. So, I mean, to get one coming in your plate, you have to sacrifice some. Nagsama-sama sila habang ipinagdiriwang ng buong Amerika ang 4th of July, ang kanilang Independence Day. Habang patuloy ang pag-alis ng ating mga doktor at nurse, nagiging critical naman ang sitwasyon ng healthcare sa Pilipinas. Pero hindi natin sila masisisi kung sa ibang bansa nila mahanap ang maginhawang buhay na sa ating bayan ay napakailang. Magandang gabi po. Kasama si Lars Santiago, ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook. Hanggang sa susunod na Martes, samahan niyo po kaming muli para sa isang espesyal at makabuluhang episode. Handog namin ito sa inyo sa ikalawang anibersaryo ng aming programa. Kasama si Jiggy Manikad, ako po si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.